sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagsasaayos ng spaghetti wire sa Baguio City, pahirapan pa rin. Paghuli sa mga kolorum, paiigtingin ng HPG at LTO. Pangasinan PDRMO lumahok sa North Luzon Rescue Olympics 2025 sa Alaminos City, Pangasinan. At eco-friendly seed starter, kumikitang kabuhayan ng mga estudyante sa Baguio City. Ang iniwan nitong pinsala ng pag-ulusok sa Kinapatayuan ng Comelec ang bilangan. Ginagamit sa pagtitina. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Bagamat 2 taon nang nakalilipas mula ng maatasan ng POSD na ayusin ang mga spaghetti wire sa buhol-buhol ng mga linya, marami pa raw ang kailangang ayusin. Kaya naman ang POSD nagpapatulong na sa iba pang mga ahensya para maayos ito. Ang detalye sa report. Matarik na nga ang kalsada, problema pa sa mga residente ng Barangay Bakaking Central, Baguio City ang mga nakalaylay na kabling ito. Maliban sa sagabal ito sa mga motorista, takaw aksidente rin daw ito. Delikado po ito, lalo na po sa mga motorista at saka sa mga naglalakad na na tao. Lalo na po sa mga motorista nga, pag may naputol na wire, lalo na pag bagyo, sumasabit po. Nagkukos po ito ng accident, pero sa ngayon, sa amin, wala pa naman naitalang accident, kundi mga complaint lang na mga putol na wire, na sumasabit doon sa helmet nila. Yun lang po. Talagang napakalaking bagay po kung maayos po yung mga kable ng kuryente na yan. Lalo po kapag may duman po dito na matataas na mga trucks, ganyan. Di paano naman po yung mga kasunod nila, di ba? Kaya naman isang Public Order and Safety Division sa mga naatasan na magsaayos at magtanggal sa mga nakalaylay na kable. At kanina pinuntiryan nila ang mga spaghetti wires na ito sa Upper Magsaysay, Baguio City, kung saan marami pa ring mga buhol-buhol na mga wire. Karamihan sa mga tinanggal nila, mga linya ng telecommunications na hindi na gumagana. Bagamat 80% na ng mga spaghetti wires ang natanggal nila sa Central Business District, marami pa raw silang aayusin sa buong lungsod. Ito'y kahit 2 taon na nila itong ginagawa. It's very, very tricky, What is good thing about it is that yung big two, tinatawag nating telcos, which is Globe and PLDT, meron silang kinomit na dedicated team na walang ibang gagawin kundi maglinis ng kanilang respective deadlines. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga barangay para makipagtulungan ng mga ito sa pagtanggal ng mga buhol-buhol na kable. Dapat may participation din dito ang barangay. Kung hindi man dun sa clearing operation ay they will be part of monitoring. Ang intention ng ordinansa is to require telcos po before sila magkabit ay dadaan muna sila sa barangay. If it may include a certain fee per connection, nakadepende na rin po yan sa outcome ng ordinance na pinopropose natin. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilinis at maging ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para mapabilis ito. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas at bare months, nakaalerto muli ang HPG sa pagsawatas sa mga kolorum. Ito'y matapos i-deputize na sila ng LTO sa paghuli sa mga ito. Magbabalita Charles Limon. Ilang linggo na lang undas na
Kaya naman inaasahan muli ang pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa mga probinsya. Kaya naman si Nenita, maaga nang bumiyahe pauwi sa Bugalyon, Pangasinan. Walang kasama yung mother ko sa Pangasinan. Kaya bababa ko. Isang buwan ko doon. Oo. So doon ka na din mag-uundas? Opo. Hintayin ko na lang. Kasi wala na ang father ko, namatay na noong February. Bagamat mahaba kung minsan ang pila, hindi nito kailanman nais sumakay sa mga kolorum. Mas malaki yung pamasahe doon, sir. Malaking hamon din ito sa isang transport cooperative sa Baguio City. Ito, lalo-lalo na at ang mga kolorum hindi naman sila authorized na magkarga ng mga pasaheros kasi wala silang passenger insurance. Hindi nakakasiguro yung mga pasaheros natin kung ligtas na sila doon sa sinakyan nila. Kaya naman para hindi magtiis ang kanilang mga pasahero sa mahabang pila, pinag-aaralan na nila ang pagkuha ng special permit sa ilan nilang units na bibiyahe sa undas at sa darating na Pasko. Mostly nagpipik ang mga pasaheros katapusan ng October na ganun. Tapos yun nga yung mga pababa manggaling Baguio papuntang Pangasinan. Tapos magpipik naman siya paakyat ng Baguio sa November 2 or November 3 na. Ang mga paakyat naman siya ng Baguio. Dahil dito, plano ng DOTR na paigtingin pa ang paghuli sa mga kolorum katuwang ang HPU Cordillera. Ito'y matapos bigyan ng basbas ng DOTR Cordillera ang Highway Patrol Unit Cordillera na humuli sa mga ito. Kami po ay na-deputize ng Land Transportation Office na panguna po si Mr. Glenn Dumblao noong karaang buwan. May masakuna kasi kung minsan po sa ating pagsakay sa ating mga public utility vans natin. Siyempre, pag mayroong mga disaster na nagkaroon po ng mga aksidente, yung ating mga mananakay po ay insured po yan. Not like po pag kolorum yan, automatic po yan, wala po silang mga claim, claim yan. Noong buwan ng Mayo hanggang Hunyo ngayong taong 2025, umabot sa 27 kolorum na mga sasakyan ang nasawata sa Baguio City. Nagbabala rin si DOTR Cordillera Regional Director Glenn Dumlao na wala silang sasantuhin kung mayroon mang mga kawani ng ahensya na sangkot sa operasyon ng mga kolorum at mga nangungutong. Ang palagi kong sinasabi, the long arm of the law will vote out with you. Kaya tumigil na kayo. Nakakahiya. Maliban sa mga kolorum, babantayan din ng HPG at DOTR ang mga bus at UV Express na bumibiyahe sa ibang ruta na labag sa kanilang prangkisa. Charles Limon, RNG News. Nasawi naman ang 2 estudyante sa Isabela matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang kasalubong na AUV. Ang mga biktima nakikipagkarera di umano sa kalsada nang maganap ang insidente. Magbabalita Cesar Galasi. 2 bata, yung kanyang kamag-anak 17 years old. Nayupi ang pintuan at nabasag ang mga bintana ng AUV na ito. Ito'y matapos mabangga ng 2 motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Larion Bajo, Tuguegarao City, Cagayan, alas 11:20 ng gabi noong Sabado, October 11. Sa investigasyon ng PNP, nagkakarerahan ang lulan ng 2 motorsiklo nang maganap ang insidente. Laging nagkakaroon ng disgrasya. While doing the racing or drag racing dito sa Maharlika Highway, diyan po sa Larion Bajo, meron pong isang CRV na traversing also within the Maharlika Highway. Ngayon po ay kakaliwa po sana dito sa Barangay Larion Bajo. And eventually, nung kumaliwa po itong sasakyan na CRV, doon na po nangyari ang impact at ang aksidente. Nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 2 17 anyos na lalaking senior high school na sakay ng motorsiklo. Naitakbo pa sila sa pagamutan pero idineklara silang dead on arrival.
Wala namang tinamong sugat ang driver at sakay ng AUB. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng dalawang biktima kaya't posibleng hindi nila napansin ang papalikong AUB. Kasama ng mga biktima sa pagkakarera ang iba pa nilang kaibigan na pawang mga minor de edad. Ginawa po natin, we already increased personnel sa gabi dito sa along the Maharlikahay ng Larion Bajo para hindi na po maulit yung ganyang insidente. And we are also seeking the help of the public na this is a shared responsibility kasi we need the citizens and at mga kasamaan natin, mga kababayan natin, pag may mga nakita na po sila sa mga daan-daan na ganyan, wag po silang magdalawang isip na i-report sa ating himpilan. Nasa kustodiya naman ngayon ng Tuguegarao PNP ang driver ng AUB. Cesar Galasi, RNG News. Problema na naman ng mga magsasaka sa bansa ang pagbaha ng mga imported na gulay. Ito'y lalo pat umaasa ang mga magsasaka na makabawi ngayong bare months matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo. Ang detalye sa report ni Angel Arquero. Ibinenta ngayong araw ni Tatay Butiag ang kanyang 6 wombok sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Ngayong araw, plano niyang maibenta ito ng 30 piso kada kilo. Pero nang magkatawaran na, pumalo lamang sa 10 hanggang 12 piso ang nabili ng buyer. Kaya ang target sanang 50,000 pesos na presyo, naging 20,000 pesos lamang ito. Kulang pa raw ito para mabawi ang kanyang kapital. Aduh supply nga nababati gulay well awan ti kurang ti presyo na nababa ay logi ta komboyon ni Garden tapos day yob day logan ditoy awan ti transportation logi capital pay. Bagamat lugi na, problema pa nila ang paglipanan ng mga imported na gulay sa Metro Manila. Tumaas for 3 months na, 120. Bakit po natin naibibigay yung 120 na gulis? Pag dumadating yung imported, yun lang naman. Imported na galing sa China. Isa lamang ang mga magsasaka ng Benguet sa mga apektado ng pagbaha ng smuggled na gulay sa merkado. Malaki raw ang epekto nito hindi lang sa presyo, kundi pati na rin sa kita ng mga magsasaka na nais makabawi ngayong bare months matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Okay naman, may mga traders pa rin tayo, may mga producers naman, may mga farmers na nagtatrade pa din dito sa Baptisi. And then bumalik na actually doon sa normal na trading activities dito sa center. Magiging threat po siya kasi may tendency na consumers will prefer dun yung mga imported na mga gulay. Pero so far dito sa Baptisi wala pa naman po kaming nakikitang effect. And then very aware naman po yung mga stakeholders ng Baptisi. Isa na raw sa mga madalas ibenta ay ang mga gulay kagaya ng carrots. Karo day karot ta adu ti imay nga import uray handang ag import ta adu mati natnatang ditoy adu ti gulay nga sumangput. Samantala, normal pa sa ngayon ang presyo ng ilang gulay mula Benguet. Naglalaro sa 30 piso hanggang 39 na piso ang repolyo. 8 piso hanggang 80 ang presyo ng carrots. 3 piso hanggang 12 pesos naman ang wombok. Habang nasa 30 pesos hanggang 80 pesos ang patatas. Asahan pa rin ang mataas na presyo ng ilang mga gulay, lalo na at papalapit na ang holiday season. Angel Arquero, RNG News. Susunod, Pangasinan PDRRMO lumahok sa North Luzon Rescue Olympics 2025 sa Alaminos City, Pangasinan. Yan at iba pang balita, abangan
Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Bakdal via Ambuklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na nana. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Aktibong lumahok ang Pangasinan PDRRMO sa North Luzon Rescue Olympics 2025 bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan at kooperasyon sa panahon ng kalamidad. May kwento si Valdis Maya. Muling nahasa ang kaalaman at bilis ng mga PDRRMO sa Northern Luzon sa North Luzon Rescue Olympics 2025 na idinaos sa Alaminos City sa Pangasinan. Isa sa mga aktibong nakiisa rito ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga lumahok ay ang mga DRRMs mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Ibinida nila rito ang kanilang kakayahan sa rescue operations at rapid response sa panahon ng sakuna. Layon pa ng Rescue Olympics na mapalakas ang koordinasyon ng mga responder sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon at maibahagi ang mga mahusay na pamamaraan sa pagtugon sa mga emergency. Kaugnay nito, inihayag ng Pangasinan PDRRMO ang pagtatayo ng isang collapse structure search and rescue facility sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Ang laging sinasabi po ng ating governor is we have to capacitate yung ating mga LGU, especially our barangays. Yan po yung tagubili ng ating butihing governor. And as mentioned a while ago, long before the earthquakes happened, ay meron na pong ginagawa yung probinsya. Meron po tayong approved na contingency plan for earthquake and tsunami. And right now, patapos na po yung ating collapse structure search and rescue facility in Burgos, Pangasinan. And this is the first. Ito po ang isang priority project ni Governor Monmon Gico para sa ating mga local government units, lalong-lalo na sa kahandaan sa lindol po natin.
Bahagi ito ng priority project ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III upang mapalakas ang kapasidad ng mga barangay at mga lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga sakuna. Inaasahang matatapos ang pasilidad sa susunod na mga buwan at agad na magsisimula ang mga pagsasanay. Sa mga huling lindol na naitala mula sa mga lalawigan ng La Union at Zambales, naiulat ng Pangasinan PDRRMO na intensity 2 lamang ang naramdaman sa Pangasinan. For the past 2 earthquake, yung dito sa may Pugo, La Union and dito sa may Kabangan, Zambales, ang pinakamataas na intensity na naramdaman ng ating probinsya, intensity 2. So sa aming REDAS, yung Rapid Earthquake Damage Assessment System, ay wala namang reported na damages. Although dito sa may season Pangasinan ay meron pa tayong mga eskwelahan na merong mga cracks ng konti, but this is being addressed by the LGU. Dahil dito, tiniyak ng Pangasinan PDRRMO na patuloy nilang pinaiigting ang kanilang mga pagsasanay at aktibidad upang mahanda ang mga tagapagtugon at komunidad sa posibleng lindol at iba pang kalamidad. Napakataas po ng hopes po namin, yung pag-asa namin na tuloy-tuloy po yung training kapag ito po ay natapos na dahil we would be able to capacitate the local government units, especially in response kung magkaroon man ng lindol dito sa ating probinsya Pangasinan. So we're trying to move fast para ito po ay ma-inaugurate sa susunod na buwan. Ang 3 araw na aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month na may temang One North Luzon, One Mission. Pagkakaisa, kumikilos tungo sa kagandahan, kaligtasan at katatagan. Valerie Dismaya or NG News. Patuloy namang binabantayan ng City Health Services Office ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa lungsod ng Baguio. Ito'y matapos maitala ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa Metro Manila. Magbabalita Angel Arquero. Ngayong bare months, inaasahan muling mararamdaman ang malamig na panahon. Kaya naman ang magulang na si Mary Joy, hindi maiwasang mangamba na baka magkasakit ang kanyang mga anak. Medyo mahirap naman pero at least naagapan agad po. Painumin ng paracetamol, huwag kalimutan uminom ng maraming tubig. Isa rin ito sa mga inaalala ni Ruth para sa kanyang 10 taong gulang na anak. Kinabahan naman. Siyempre nakakatakot po kasi hindi natin masasabi na bigla na lang namin nangyayari. Kaya kailangan talaga proteksyonan yung mga bata. Hanggat maaari, kapag may ubot sipon na sila, wag na silang pumasok. Tapos kinakailangan din yung mga bata, kung hanggat maaari din, bigyan sila ng vitamins. Ilan lamang sina Ruth at Mary Joy sa mga magulang na pinag-iingat ang kanilang mga anak laban sa mga sakit. Ito'y lalo pat uso na naman ang influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit. Ang influenza, ang tinatawag natin dyan ay influenza-like illness, ay ang mga pasyenteng nilalagnat at may ubo or sore throat. So, ito yung mga syndromic approach natin with regards to surveillance. At isa ito sa mga binabantayan natin. Ang cause kasi ng influenza-like illness ay napakarami, no? So, na-document natin dito sa Baguio City na ang dominant na mga nagkukos ng influenza-like illness natin ay number 1, itong not in any order, influenza A, influenza B, respiratory syncytial virus, at meron din tayong mga nakitang mga mycoplasma pneumoniae at iba pang mga viruses. Sa datos ng Health Services Office ng Baguio City, umabot na sa higit 2,000 ang kaso sa lungsod na naitala ngayong taon. Ang mostly affected ay ang edad natin 1-year-old to 9 years old. So they got almost half of our cases. So, majority talaga ay itong mga bata less than 10 years old. Bagamat mataas daw ang bilang nito, mas mababa pa rin daw ito ngayong taon kumpara sa mga naitalang kaso noong nakaraang taon na pumalos sa higit 6,500. Sa kabila nito, babala ng CHSO na hindi dapat magpakampante ang publiko lalo pat hindi pa ganong nararamdaman sa lungsod ang pagbagsak ng temperatura.
Hindi rin daw inirekomenda ng CHSO ang suspension ng klase sa lungsod gaya ng nangyari sa mga paaralan sa NCR kung saan tumaas ang kaso ng malatrang kasong sakit sa mga estudyante. Angel Arquero, RNG News. Ano nga ba ang posibilidad na hindi matuloy ang barangay at SK election? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Mukhang hindi na matutuloy yung barangay elections, SK elections this December 1, 2025. At susundan na yung schedule na nilagay ng Republic Act 12232. The reason for this is up to this date, there is no temporary restraining order or preliminary injunction na inihain or in-issue ng ating Korte Suprema doon sa kasong final ng isang lawyer, si Attorney Makalintal. At because of this, the COMELEC has already suspended all preparations, groundwork for the December 1 elections this year. So more or less, makikita natin unless, again, the Supreme Court will issue the decision or TRO or injunction. And another development in the case is question ngayon ni Attorney Makalintal yung opposition and comment submitted by the Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, a petition filed before the Supreme Court. Kasi nga, ang nagnotaryo doon sa petition na yon ay yung si Petchi Rose Espera, yung nagnotaryo ng document ng isang witness sa Senado na sinasabing fake yung kanyang notarization. So, sabi ni Attorney Makalintal, baka if the notary is fake, then the petition or the opposition na final ng Liga ng mga Barangay should be removed from the records of the case. So again, another investigation, and this will Eco-friendly seed starter, kumikitang kabuhayan ng mga estudyante sa Baguio City. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view.
accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Isang papel sa mga madalas nating itinatapon. Pero ang isang grupo ng mga mag-aral sa Baguio City National High School, ang mga patapong papel, ngayon ay kumikitang kabuhayan na nila. Ating silipin yan sa kwento ni Ron Maranan. Sinong mag-aakala na ang simpleng proyekto ng mga grade 12 na estudyante ng Baguio City High School ay pwede palang gawing negosyo? Gamit lamang ang mga luma o gamit ng mga papel at tubig, nakagagawa na sila ng iba't ibang produkto. Yung Mache and Sprout na business po namin, these are paper mache coasters, paper mache seed starters, pati po pots. So lahat po ito gawa sa papel. Nag-start po ito first sa simple na group project. And this group project emerged into something bigger na ito po, business na siya. Isa sa mga produkto nila ay ang seed starter na magagamit ng mga magsasaka sa pagpapatubo ng iba't ibang punla. Mura na at eco-friendly pa raw ang mga ito dahil maaaring itanim ang punla kasama ang mga seed starter na kalaunay magiging pataba ng punla. Naisip kami, ano yung mga gawa namin sa papel? Kasi nakita namin sa paligid, madaming basura. And as a STEM student, we care for the environment. Yun po yung una naming naisip na yes, basura ang aming isa-solve na problem. Yun po ang focus namin na from something useless na nagkakos ng problem, we turn it into a solution. Katunayan, marami na ang tumatawag sa kanila para umorder ng kanilang mga produkto. Ang kanilang produkto, itinampok sa Manlakaw Business Enterprise Simulation sa Baguio City High School kasama ang iba pang negosyo ng iba pang mag-aaral sa lungsod. Ang mga estudyante ng Happy Hollow National High School, tampok ang mga pagkain gawa sa oyster mushroom. Nag-start po kami nung nakilala yung school namin as Rural Farm School. And dahil doon, maraming nagpapa-training, maraming program sa school, and workshops na connected sa gardening and farming po. And because of that, nag-perform na din po kami sa school, ina-apply na po namin yung mga natutunan namin. Ang aktibidad na ito ay sinumulan ng DepEd Baguio noong 2024 na layong itampok ang galing at pagiging maparaan ng mga estudyante sa pagnenegosyo. For the phase 1, which was last school year, we focused on the TVL track. But for this school year, we encourage all the senior high school in the schools division of Baguio City to join. Kaya in this Manlakaw event, we have different tracks and strands. Hindi lang siya pang TVL, but there are STEM learners, HUMS, and ABM. Yun yung gusto nating gawin sa kanila, that in studying, you can also dream to establish your own business. You can be the CEO of your own business. And there are actually successful stories across the senior high school which now having their own business. 39 na booth mula sa 16 na paaralan sa lungsod ng Baguio ang lumahok sa aktibidad. Maliban sa pagpapamalas ng kanilang talento at paggamit ng teknolohiya sa pagnenegosyo, pinakita ng mga kabataan na walang pinipiling edad ang pagnenegosyo. Dapat may desire.
pag nandun yung kagustuhan nila na maging negosyante in the future, they will continue to with what they have started. So dahil gusto nila maging business people, lahat ng kanilang mga innovations and products, they will be able to share it with other people. So nandun dapat yung desire to become young entrepreneurs so that they can carry on with what they have been learning in school. Sa likod ng bawat produkto, may mga kabataang handang mag-isip, lumikha at magtagumpay. Tema ng aktibidad ngayong taon ay Manlaco Showcasing Senior High School Innovation through Enterprise and Skills. Ron Maranan, RNG News. Tuwing tag-init, nagsusulputan sa ating mga bakuran ang bunga ng mga bayabas. Kaya naman paborito itong lantakan, mapabata man o matanda. Pero paano kung ang bayabas na tumubo sa iyong bakuran ay mahigit 1 kilo ang bigat? Posible kaya ito? Yan ang ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Ihanda ng inyong asin at suka dahil ngayong araw ating lalantakan ang bayabas. Oo, ang bayabas na madalas nating nakikita sa ating bakuran ay isa palang superfruit na kilala sa buong mundo dahil sa dami ng taglay nitong bitamina at nutrisyon na mabuti sa ating kalusugan. Alam niyo ba na ang bayabas ay isa sa mga pinakamatagal ng prutas sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas? Matagal na itong itinuturing na halaman ng mga ninuno natin hindi lang bilang pagkain kundi bilang gamot din sa iba't ibang sakit. Sinasabing nagsimulang makilala ang bayabas bilang mabisang lunas sa mga karamdaman ng mga katutubo. Ang mga dahon ng bayabas ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa panghugas ng sugat, cleansing at pagpapababa ng lagnat. Pero hindi lang dyan natatapos ang mga hatid nitong benepisyo. Ayon sa Scientific and Academic Publishing, ang mga extracts mula sa dahon ng bayabas ay maaari ring gamiting pangkulay ng tela. Ang dahon kasi ng bayabas ay may taglay na natural pigment na kung tawagin ay tannins. Ayon sa Department of Health National Nutrition Council, natuklasan na ang bayabas ay may taglay na vitamin C na higit pa o doble kumpara sa orange. Dahil dito, binansagan itong superfruit ng mga eksperto. Puno rin ng fiber ang bayabas kaya mainam ito sa digestion. Mayaman din ito sa potassium na nakakatulong sa puso at blood pressure. Kaya para sa mga nagda-diet dyan, perfect ito dahil low calorie pero nakakabusog. Pag-usapan naman natin ang mga uri ng bayabas. Isa sa mga sikat ay ang giant Vietnamese o Bangkok guava na itinuturing na pinakamalaking uri ng bayabas sa buong mundo, kung saan kaya nitong tumimbang ng 1.2 kilograms. Ang mga ganitong uri ng bayabas ay karaniwang pinag-aaralan at pinapatubo sa mga research centers sa Asia kung saan lahat ay nakatutok sa pagpapabuti ng uri at laki ng prutas. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 71 days na lang, Pasko na! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.